choose and define your own way. Find the freedom you desire today. Unlock the new world in wisdom and grace. Living your purpose, finding your place where vision becomes action, where discipline shapes destiny, where your mindset creates the life you choose. A space for growth, clarity, and Hi ulit everyone. So itutudo na yung pagpasyal dito dahil kinabukasan, next day ay uuwi na papuntang Davao. So dito sa lugar na to ay sa city din ito, part ng Hong Kong, pero hindi ko na matandaan kung anong mall ito guys, kasi nalilito na ako sa dami ng pinuntahan ko na lugar. Kasi nga ay hindi na ako gumagawa ng plan, basta pag makita ko sa map, sabi ko dito na lang ako pupunta. Kaya hindi ko na matandaan. So actually parang harbor din ito. Malapit din ito sa harbor view. So ayan. Actually parang maliit lang ang lugar na to. So ayan, nakauwi na galing sa Lakwat siya. So syempre ako iniisip ko na habang nag-i-enjoy sa labas, iniisip ko na hindi ako productive sa aking travel. Kaya ito ay ginugol ko muna yung ilang oras sa pagsusulat. So actually, 13 minutes ako nakaupo, tapos blanco yung isip ko. At finally, ito na, may naisulat na rin. So, kadalasan talaga, ito ang nangyayari sa mga author, mga mare. So, hindi talaga perpekto. Kaya ako, laging nagjo-journal kung ano yung dumadaan sa isip ko. Aba, grab agad ng pen o kaya phone. So, sinusulat agad kung ano yung naisip na idea dahil mamaya or bukas, iba naman yung maisip natin ng mga idea. So, dahil malimutin tayo, kaya kailangan talaga laging naka-journal kung ano yung mga ganap natin sa buhay. So, ayan, nag-i-imagine pa rin, nag-iisip kung ano yung actually, hindi ko pinipressure ang sarili ko. Basta, ayan, nakatunga nga lang. Tapos, mamaya-maya, pag may idea na, ayan, isusulat ko na. So, ganyan lang. Ganyan talaga kapag nagsusulat tayo, ay hindi talaga may iwasan ng mga ganitong sitwasyon. So, ayan, ganyan ako magsulat guys. So, iniisip, nakatunganga. So, ayan, may idea na agad. So, hindi perpekto ang pagsusulat. So, hindi kailangan na dapat alam mo yung tama o mali. Basta ang importante, may idea ka na isusulat at magkakaroon ng lesson sa ibang tao. Na kahit malayo sila ay nagkakaroon ka ng communication sa ibang tao. So, ako, sobrang saya ko, sobrang happy ko dahil yung mga readers ko ay kadalasan sa ibang bansa, yung mga buyer ng aking aklat. Kasi nga ay available international. So, mostly yung mga buyer ko ay nasa ibang country. So, nasa Taiwan, nasa Middle East, nasa Europe,
Kaya kung gusto niyo kumuha ng copy ng aking aklat, i-search niyo lang ang Think Wealthy, Turn Your Dream into Reality by Gina Kalinog. At yung pangalawa ng aking book ay Crying into the Sky, Learning to Soar Again by Gina Kalinog. At yung pangatlo, Sad, Mad, Exhausted, Right Anyway. So, marami kang matutunan talaga sa mga book na naipublish ko. At syempre, ay may nakaabang na rin na upcoming ng aking aklat na ipapublish ko again this year. So, sana ay nakakuha na rin kayo ng copy dahil nag-i-enjoy ako at seryoso talaga yung aking pagsusulat. Seryoso na gusto ko ay mabago rin yung buhay nyo, mabago rin yung pananaw nyo sa buhay, diba? Kasi hindi biro kapag lagi na lang tayo nasa comfortable zone o comfortable life. Kasi kapag nasa comfortable zone tayo, meaning walang nababago, walang nag-change, walang progress. So, kaya ako'y laging masaya, laging excited na gumawa ng bagong aklat para mahibahagi sa inyong lahat. So, syempre habang nagsusulat, ay ginagawa naman yung ibang book. So, di ba? Napaka-multitasking talaga. So, actually, ayan, dito na lang tayo. Bye!